Tatlong maling gawain kung bakit ka pa rin naghihirap. Hindi ka pinagkakaitan ng mundo. Pinagkakaitan mo ang sarili mo dahil sa mga gawaing pilit mong kinakapitan. Ang kahirapan ay madalas hindi kakulangan sa pera, kundi kakulangan ng disiplina. Una, naghihintay ka ng swerte imbes na kumilos. Umaasa ka sa loto, sa ayuda, o sa mamamanahin habang ang oras mo ay nauubos sa umalang kabuluhang bagay. Ang swerte ay dumarating sa mga handa, hindi sa mga nakahiga. Ang pananatili sa pag-aabang ay isang mabilis na paraan para mabulok sa kinalalagyan mo. Pangalawa, nakatali ka sa mga kaibigan na walang pangarap. Kung ang mga kasama mo sa araw-araw ay puro reklamo, chismis at inom lang ang alam, huwag kang magtaka kung bakit stagnant ang buhay mo. Mahirap lumipad kasama ang mga agila kung puro manok ang kasama mo sa lupa. Ang iyong kapaligiran ay alinman sa hagdang paakyat o kulungan. Pangatlo, sinisisi mo ang lahat maliban sa sarili mo. Gobyerno, magulang, malas o ang hindi patas na mundo, lahat ay may kasalanan maliban sa iyo. Hanggat hindi mo inaamin na ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo, mananatili kang biktima. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sandaling itigil mo ang pagsisisi at simulan mo ang pagkilos. At ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang kahirapan ay isang cycle na titigil lang kung ikaw mismo ang puputulin sa mga maling gawain mo. Ang disiplina ay masakit sa simula, pero ang pagsisisi ay masakit habang buhay. Piliin mo kung anong klaseng hirap ang gusto mong tiisin.